Dahil ako ang pinakamalakas na aswang. Dahil ako ang pinakamabangis sa lahat ng uri. Kaya ikaw, kayong dalawang magkamuka, ipaparanas ko sa inyo ang kalbaryo ngayong gabi. Ang dami mo namang daldal. Lumapit ka kung talagang kaya mo rin kami. Siguraduhin nyo lang na walang magsisisi sa laban na ito. Kumpara ito sa kapayapaan ng lahat. Kahit na kailan hindi kami magsisisi. Yan! Yan ang gusto ko. Talagang matapang at may paninindigan. O sige, mauna na ako. Alonte, humanda ka. Handang-handa na ako. Iandaan nyo na ang mga sarili nyong umarap sa kamatayan. Kabangers TV. Manood ka na. Babala, ang pagnanakaw ng video o nilalaman ito ay isang krimen. Pwede kang makulong ng 3 hanggang 10 taon o pwede kang magbayad ng penalty mula 200,000 hanggang 2 milyon. Igalang ang pag-aari ng iba. Igalang ang batas. Huwag nyong subukan. Nang dahil sa kasakiman sa kapangyarihan, muling dadanak ang dugo sa lupang sinilangan. Nang dahil sa katakawan sa yaman, muling maghahasik ang kadiliman. Isang pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Ngayong araw, ating lalakbayin ang kwento ng kambal na si Amante at Alonte. Sundan natin kung ano nga ba ang kanilang magiging papel sa kwentong ito. Paano nga kaya nila aakayin sa liwanag ang lugar na niyakap na ng dilim? At paano nga kaya nila mapipigilan ng mga masasamang hangarin sa kanilang baryong kinagisnan? Ang mga kasagutan ay dito lang malalaman sa ating pinakapaboritong channel, ang Kabangers TV. Sabayan niyo kung alamin ang mga kapanapanabik na eksena sa kwentong ito. Ako po si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay. Pero bago po natin simulan ang ating kwento, kung bago pa lang po kayo sa channel natin at medyo mahilig kayo sa mga ganitong kwentong katatakutan, kung maaari, pindutin niyo po ang subscribe button, pati na rin po ang notification bell. Yung makikita niyong bell na meron pong all sa gilid, yun po ang pindutin niyo para lagi kayong nanonotify pag meron po tayo mga bagong mga videos na kakatakutan. At kung nagustuhan niyo naman po ang ating video ngayong araw, pakipindot niyo po ang like button at i-share niyo na rin po sa iba para marami po tayong mayanggaw ng mga bagong kabangers. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment sa baba para mabasa po natin yan isa-isa. Ngayon, sa ating pagpapatuloy. Mga buwisit! Kaaga-aga wala na namang makain dito. Ang sabi ko kasi, maghanap na kayo ng trabaho para naman nakakabawi na kayo sa pagpapalaki ko sa inyo. Hindi yung nagtsatsaga kayo dyan sa walang kwenta mga asin na yan. Tay, nahihirapan po kasi kaming makahanap ng trabaho ni Amante. Kahit na anong gawin, wala talagang tumatanggap sa amin. Anong nahihirapan? Ang sabihin nyo, tinatamad lang talaga kayong dalawa. Kaya dyan sa mas madaling trabaho pero maliit ang kita kayo nagtitiis. Visit na yan! Kaya tingnan nyo ang buhay natin, no? Ang hirap! Tay, kung sana napag-aral nyo kami at nakapagtapos kami, hindi naman sana ganito ang buhay natin . Di sana, hindi kami nahihirapan na makahanap ng trabaho. At sinisisi nyo ako ngayon. Bakit? Hawak ko ba buhay ninyo? Hindi ba kayo pwedeng makapagtrabaho sa iba kahit na hindi kayo nakatapos? Wala naman yan sa tinapos . Nasa diskarte yan. At yun ang wala kayong dalawa. Kaya kasalanan nyo yan kung bakit ganito ang buhay ninyo. Ang buhay natin. Mga wala kasi kayong mga utang na loob. Hindi naman sa ganun, Tay. Ang sinasabi ko lang naman, hindi rin naman namin ginustong maging ganito kami. Di sinasabi mong ginusto ko rin na magkaganyan ang buhay ninyo? Hindi, Tay. Ang hirap niyo naman makaintindi. Ba't tarantado ko rin pala, no?
Isang malakas na sampal ang ginawa ni Mang Pedring sa kanyang anak na si Amante. Ang kakambal naman ni Amante na si Alonte ay agad na umawat sa kanilang dalawa. Nung mga sandaling yun, makikita ang nag-uumapaw na galit ng matandang lalaki kay Amante. Bagay na kinabahala naman ang kambal. Ang kapal ng mukha niyong sumagot-sagot sa akin! Kung hindi naman dahil sa akin wala kayo rito sa mundong ito! Kung ganito nga lang din ang trato mo sa amin mas mainam na nga yata na hindi mo na kami binuhay pa, tay. Ano ka? Sinuswerte? Kailangan ko kayo para maranasan ko ng magpahinga. Pero hanggang ngayon wala akong maasahan sa inyo Puro kayo asin, asin, asin! Benta ng asin! Buwisit! Tama na yan, tay. Tol, tama na. Tayo na nga lang ang magkakasama rito tapos nagkakagulo pa tayo. Pagsabihin mo tong kampal mo, baka sa susunod mabalian ko na ng buto yan. Walang utang na loob. Akala mo kung sino sasagot-sagot pa. Pwe! Tinulak ni Mang Pedring ng malakas ang binatang si Amante. Tumama pa ito sa kanilang dingding. Lumabas ng bahay ang matandang lalaki at naiwan ng kambal. Napapabuntong hininga na lamang si Amante. Sa isip-isip niya, kung masama lang talaga siyang anak, baka matagal na niyang pinatulan ng kanilang ama. Ikaw naman kasi, Tol Bakit sumagot-sagot ka pa Alam mo naman na yung ugali ni tatay. Kasi, hindi ako kagaya mo na tatahimik lang kahit na alam kong mali naman siya. Ano ang gusto mong gawin ko? Malamang, magsalita ka rin. Kaya palagi tayong ginagano ng tatay natin kasi tahimik ka lang At kapag sumagot ako, mas lalong makakagulo. Anong susunod na mangyayari? Magkakawat-wat tayo. Saan tayo dadamputin ito? Wala naman tayong ibang mapupuntahan, Tol. Di naman porke natahimik ako ayos lang sa akin ang ginaganon tayo. Dapat malaman mo na may mga oras na kahit gusto mo magreklamo, wala kang magagawa kasi hindi mo hawak ang sitwasyon. Kagaya nito, hindi atin tong bahay, sa tatay natin. Ayaw ko namang mapalayas kaya hayaan na lang natin siya. Ewan ko sa'yo. Duwag ka lang talaga, no? Ako kasi, kaya kong manirahan sa kalye para lang makuha yung kalayaan na gusto ko. Bakit hindi mo gawin? Malamang, may iiwan ka rito. Nanahimik na lamang ang lalaking si Alonte. Si Amante naman ay napabuntong hininga ulit. Mula nang mawala ang kanilang nanay sa sakit na cancer sa buto, naging gano'n na lang ang kanilang buhay. Hindi naman kasi dating masama ang ugali ni Mang Pedring. Bigla na lamang itong nagbago nung nawala ang kanilang nanay. Sila kasi ang sinisisi ni Mang Pedring kung bakit namatay ang ina nila. Nung araw kasing naghihingalo ang kanilang nanay, wala sila sa bahay at wala ni isang nagbabantay na kung tutuusin, isa sa mga kambal ang naroon dahil sa kanila hinabilin ng inang may sakit. Nasa trabaho kasi si Mang Pedring noon. Mula noon, palagi nang galit sa kanila ang matandang lalaki. Sa tinagal-tagal ng panahon, nasanay na lamang ang kambal. Nakagisnan na nilang tila sila talaga ang may kasalanan kung bakit nawala ang kanilang ina. Makalipas ang ilang oras, lumabas na muna ang kambal sa kanilang bahay. Ihahatid kasi nila ang tira-tira nilang asin sa asinan ni Aling Bening, ang matandang babae na merong bodega ng mga asin. Ana, ang dami na namang natira niyan Nagbebenta ba talaga kayo ng maayos? Pasensya na po, Aling Bening. Pero kasi, yung mga karinderya na pagdadalan sana namin ng mga asin nagkaroon na sila ng ibang supplier. Ay nako, puro na lang dahilan. Mag-iisang linggo na kayong matumal. Yung iba namang tagalako ko ayos lang naman. Kayo lang talaga Maniwala po kayo sa amin. Totoo pong sinasabi namin. Opo, Aling Bening, totoo po yun. Kung hindi lang talaga dahil sa nanay ninyo na dati kong tagalako baka inalis ko na kayo rito. Pero sige, bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Pero sa susunod na linggo kapag matumal pa rin kayo,
aalisin ko na kayo. Ayoko nang kukupad-kupad sa mga tao. Sipagan nyo. Baka nakakalimutan nyo malaki pa ang utang ng nanay nyo sa akin. Maraming salamat po sa pangunawa nyo, Aling Bining. O sige na, ilagay nyo na yan sa loob. Diyos ko, paano ko yayaman na mabilis nito kung hindi naman kayo makabenta na maayos? Napapailing na lamang ang matandang babae at naglakad na rin paalis. Pagkatapos maipasok ng magkapatid ang daladalang maliit na kariton, paglabas nila ay tinapik na lamang ni Alonte ang kanyang utol sa balikat. Ngumiti naman si Amante. Isa sa mga dahilan kung bakit nagtitiis sila sa pagbebenta ng asin ay dahil yun lang din ang tanging paraan para makabayad sila sa utang nila kay Aling Bining. Malaki kasi ang pagkakautang nila sa matandang yon dahil sa sunod-sunod na pagkakaospital ng kanilang ina noon. Ano, kain na muna tayong lugaw. Huwag mo nang gastusin yung pera mo. Ako na lang manlilibre. Ha? Sigurado ka? Oo. Ayaw mo ba? Aba siyempre, gusto ko yan. Nagtungo sila sa kilalang kainan ng lugaw sa kanilang lugar. Pero nang dumating sila, ay inabutan nila roon ng kanilang ama na mag-isa nang kumakain. Hindi na lamang sila lumapit dahil ayaw nilang masira ang mood nito. Naglakad na lamang sila palayo. Napadaan sila sa bahay ng kanilang isang kaibigan na si Eddie Bong. Nilapitan sila kagad nito pagkakita sa kanila. Oh, buti naman at nakita ko kayo. Saan ba kayo pupunta? Dito lang. Naghahanap ng makakainan na abot kaya. Abot kaya ba? Meron akong alam, tara. Wala kaming panlibre sa'yo, no? Hindi naman ako magpapalibre. Nung akala niyo sa akin, walang pera. Mabuti na nagkakaintindihan. Pero, anong ginagawa ng mga tao sa loob ng bahay nyo? Ay nako, kaya nga nandito ako sa labas Kasama na naman ni Mama yung mga amiga niya. Nagsasagawa sila ng padasal. Padasal? Para saan? Di ba nitong mga nakaraan, may mga dayo rito sa baryo natin. Yung mga dayo na yun yung mga nagkalat ng kwento rito na meron daw silang naririnig na malakas na atungal sa kagubatan. Ito namang mga amiga ni Mama na reliyosa, naniniwala sila na malas ang atungal na yun. Magdadala raw ng malas dito sa baryo natin. Kaya yun, pangatlong araw na nilang ginagawa yung padasal-padasal na yan. Tuwing ganitong oras talaga Naniniwala pala talaga sila ron? Mali mo naman tol, baka totoo talaga. Yung mga dayo na nagkakalat ng kwentong ganun dito, mga wala lang silang magawa sa buhay. Gusto nilang takutin tayo mga taga rito para yung iba umalis. Tapos, saka sila rito lilipat. Saan mo naman nakuha yung impormasyon na yan? Narinig ko lang din sa tabi-tabi. Ako naman, di ako naniniwala sa kwento-kwento Pero iniisip ko kasi, paano kung aswang pala yun? Napatingin ang kambal sa lalaking si Eddie Bong. Naningkit ang mga mata nito. Napakamot na lamang sa ulo si Eddie Bong. Batid nitong weirdo ang tingin sa kanya ng magkapatid. Biro lang naman. Di naman kayo mabiro. Pambihira. Pero hindi rin naman malabo magkaroon ng aswang dito sa atin dati-rati naman ng may haka-haka na merong aswang sa baryo. Sa laki ng baryo natin, hindi imposible. Ano? Aswang na naman? Kakain ba o pag-uusapan na lang natin yung mga aswang na yan? Nauna nang naglakad ang binatang si Amante. Wala kasi talaga itong interes sa mga ganong klase ng kwento. Para sa kanya, katang-isip lamang ang tungkol sa aswang para sirain at takutin ang utak ng mga kabataan noon. Malakas ang kanyang paniniwala na hindi totoo ang mga aswang. At kahit na kailan ay hindi ito magiging totoo. Ilang sandali lang ay narating na rin nila ang bagong tayong karinderya. Hindi yun kalayuan sa kabahayan. Marami-rami ang kumakain, pero dahil kakilala ni Eddie Bong ang may-ari nito, nakagawa sila ng paraan para makasingit.
Pagkatapos kumain, napahimas na lamang si Amante sa kanyang tiyan. Nabusog siya. At kahit na kaunting pera lang ang inilabas nilang magkapatid, talaga namang sulit na sulit. Oh, ayan busog na tayo. Uwi na ako Baka tapos na rin yung ginagawa nila mama. Maraming salamat pre Sa susunod ulit Kumaway na lamang sa kanila ang lalaking si Eddie Bong at naglakad na rin paalis. Makalipas naman ang 1 linggo, kahit na papaano ay gumaganda-ganda na rin ang benta nila sa asin. Nakatuklas kasi sila ng mga lugar na pwedeng pagbentahan. Sila pa lamang ang nakakaalam noon kaya hindi nila pinagsabi. Uso kasi ang agawan ng customer. Lalo na't hindi lang naman sila ang nagbebenta ng asin sa kanilang lugar. Tol, napapansin mo ba si Aling Bening? Paano hindi ko mapapansin araw-araw natin pinupuntahan kapag magsosoli tayo ng asin at magbibigay ng benta. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang ibig ko sabihin, kung meron kang napapansin sa kanya nakakaiba. Kakaiba? Paano kakaiba? Nitong nakaraan kasi, palagi siyang nagmamadali. Parang laging may hinahabol na oras. Alam mo namang maraming inaasikaso yun Hindi. Parang may kakaiba talaga Hindi talaga normal. Kailan ka pa nagkaroon ng interes sa buhay ni Aling Bining? Ay nako, basta tol. Nagtataka lang ako. Kapag 10 oras ng gabi, lumalabas siya 2 beses ko na siyang nakitang ganon. Ikaw nga nasa labas ng 10 oras ng gabi. Tapos magtataka ka na kaya niya rin gawin yun. Tumigil ka na nga, Alonte. Baka mamaya isipin ni Aling Bining na ginagawa natin siyang issue. Magkamukha pa naman tayo. Baka kapag nabuking ka isipin na ako yun. Nagtataka lang naman kasi ako. Tara na. Baka hinihintay na tayo ni Aling Bining at nang makauwi na rin para pagluto. Masaya ang matandang babae nang dumating sila sa asinan. Habang binibilang ang pera na kanilang kinita, ay tila nagniningning ang mga mata nito. Pagkatapos noon, umuwi na muna sila sa bahay at naabutan nila ang kanilang ama na naghahasa ng itak. Nandiyan na pala kayong dalawa. Magluluto na ba kayo? Bumili kami ng kalahating kilong manok. Ititinola namin para ngayong gabi. Ayoko ng maraming sabaw Sige po, Tay. Tay, bakit po pala kayo naghahasa ng itak? Hindi naman po yan ang pangsibak natin Oy, bakit? Tingin mo pangtataga ko to sa kakambal mo? Hindi ako kriminal, no? Hindi naman po sa ganon, Tay. Madalang ko lang kasi kayong makitang naghahasa ng itak Panlabang ko to sa aswang kapag nasa gubat kami nila kumpare. Nang marinig ng magkapatid ang sinabi ng kanilang ama, ay agad silang nagkatinginan. Ngayon lang kasi nila narinig ang kanilang tatay na nagbabanggit ng aswang. Kilala kasi nila itong wala namang pakialam. Tay, naniniwala ka pala sa aswang? Oo naman. Nung nasa Aklan ako ang dami kong nakitang ganyan. Mga nagpapanggap lang na tao. Kaya dito sa Masbate, baka meron. Mas maigi ng handa tayo. Di naman totoo yung aswang na yan Ay, ano't bubulong-bulong ka dyan? Kala mo hindi ko narinig Wala akong pakialam kung hindi ka naniniwala sa aswang. Basta ako, alam kong totoo. Mangmang ka kasi. Ang alam mo lang kasi, magyabang at magangas. Sige na, Tay. Magluluto na po kami. Agad na rin naman silang kumilos nung mga sandaling yon, pero hindi maalis-alis ni Amante ang kanyang tingin sa ama nila. Habang naghahasayo ng itak, iniisip pa rin niya kung seryoso ba talaga si Mang Pedring sa sinabi nito. Napapailing na lang si Amante. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang taong palaging banas na banas sa kanya ay naniniwala sa mga bagay na ayaw niyang paniwalaan. Pagkatapos nilang kumain, ilang oras lang ay nakahinga na rin si Amante sa kanilang papag
Tabi silang dalawa ng kanyang kakambal. Unti-unti siyang dinalaw ng antok. Maya-maya pa, hindi na niya namalaya na nakatulog na pala siya. Bigla na lamang may pumasok sa panaginip niya. Isang kagubatan, maaliwalas, at meron siyang naririnig na tinig ng mga tao na parabang inaakit sila papunta roon. Nagising na lamang ang binatang si Amante dahil sa sikat ng araw na tumatama na mismo sa mukha niya. Pagdilat niya ng kanyang mga mata ay umaga na pala. Sandali lang silang nag-almusal ng kamote. Pagkatapos, nagtungo na rin sila sa asinan ni Aling Bening. Pagdating nila roon, nagtataka sila dahil hanggang sa mga sandaling yon, wala pa rin ang matandang babae. Nababanas na ang mga kasamahan nila. Kaya naman, inutusan na silang dalawa ng mga matatandang naroroon. Wala naman silang nagawa kundi ang sundin na lang ang sinasabi ng mga matatanda. Bakit ba tayong inutusan para magpunta sa bahay ni Aling Bening? Pwede namang si Mang Oyong na lang mismo ang pumunta. Total, magkasundo naman silang dalawa. Hayaan mo na. Wala rin naman tayo mapapala kung di natin pupuntahan yung amo natin. Hindi naman tayo pwedeng basta na lang maglako ng walang hudyat. Napapailing na lamang ang binatang si Alonte. Si Amante naman ay tahimik lang. Iniisip pa rin niya kasi kung ano ang nasa panaginip niya. Paggising niya kasi kanina, para bang naririnig pa rin niya yon sa hindi malamang dahilan. Tol, naririnig mo ba ako? Tinatanong kita, ano? Ha? Bakit? Ano bang sabi mo? Wag mo nang intindihin. Wala ka sa sarili. Baka lang kulang lang ako sa tulog. Bilisan na lang natin ang paglalakad para marating na kagad natin yung bahay ni Aling Bining. Hindi nagtagal ay nakarating na nga sila sa bahay ng kanilang amo. Pero sa halip na makausap nila ito, nakita nila ang matandang babae na lumabas ng gate. Nagmamadali, nagtataka ang kambal. Hindi nila alam kung saan papunta ang kanilang amo. Kaya naman sinundan nila yon. Ang nasa isip lang ni Amante, kausapin si Aling Bining tungkol sa asinan. Pero ang nasa isip naman ni Alonte, may kakaibang ginagawa si Aling Bining. Binilisan nila ang kanilang paglalakad pero sadyang mabilis din ang paglalakad ng kanilang amo. Hanggang sa tuluyan na nga silang nakarating sa kagubatan. Mas lalong nabuo ang tanong sa utak ni Alonte. At kahit si Amante na mahirap makumbinsi sa mga mahirap ipaliwanag na bagay, unti-unti na rin siyang nahihiwagaan kay Aling Bining. Tol, tingnan mo, oh. Hindi siya tumitigil. Saan kaya siya pupunta? Nasa liblib na tayo, ah. Tawagin ko na kaya? Wag, Ha? Bakit naman? basta sundan na lang muna natin siya. Nagpatuloy sila sa pagsunod sa matandang babae. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, napatid si Alonte. Sumapit ang paa nito sa pagitan ng dalawang ugat ng puno. Nang ibalik naman nila ang tingin sa kanilang sinusundan, nawala na yon sa paningin nila. Pasensya na, Tol, ah. Nawala tuloy si Aling Bining. Hayaan mo na. Ano hayaan ko na? Paano tayo makakapaglako ng asin? Tingin mo talaga makakapaglako pa rin tayo ng ganitong kalagayan natin? Nandito na tayo sa gubat. Anong oras na? Mabuti pa umuwi na lang tayo. Paano kung mapahamak si Aling Bining? Paano kung may makasalubong siyang aswang? Umagang umaga, aswang. At isa pa, di ba sinabi ko naman na sa'yo na hindi totoo yung mga aswang-aswang na yan? Nagpapaniwala ka kasi sa mga matatanda Nainis na naman ang lalaking si Amante. Nauna na itong naglakad. Hindi pa man sila nakakalayo, muli itong napahinto. Nagtataka naman si Alonte kung bakit. Tol, bakit? May masakit ba sa'yo? Naririnig mo ba yon? Ha? Ang alin ba? Wala kang naririnig? Ano nga yun? Sabi mo sa akin kung anong naririnig mo. Naririnig ko?
Eh di, mga ibon, paggalaw ng mga dahon dahil sa hangin, tapos, ikaw, naririnig ko. Yun lang? Eh ano ba dapat? May maririnig ba akong dinosaur dito? Ah, wala. Sige, wag mo nang pansinin yon. Napapakamot na lamang si Amante sa kanyang ulo. Mas lalo siyang kinakabahan, lalo na't napagtanto niyang siya lang pala ang nakakarinig ng mga tinig na naririnig niya rin sa kanyang panaginip. Nang makabalik na sila sa kanilang baryo, problema na naman nila kung saan sila didiskarte ng pera. Ngayong hindi sila makakapaglako ng asin, batid ni Amante na pag-iinitan na naman siya ng kanilang ama. Gusto niyo ba ng sideline? Meron akong alam. Mamayang hapon, mga bandang alas 5 daw. Pupunta kami sa gubat. Manghuhuli kami ng baboy ramo. Kapag nakahuli, hati-hati. Mahal ang benta nun ngayon sa bayan kasi may mga incheck na naghahanap talaga nun. Ano naman ang gagawin namin dun eh? Hindi nga kami marunong manghuli ng mga ganyan. Ako, marunong. Ako na lang ang sasama. Sigurado ka? Oo, marunong naman talaga ako eh. Di ba nga sumasama ako kay tatay dati sa pangangaso? Bahala ka. Kasama ka na rin, pre. Hindi kumpleto ang tropa kapag wala ka. Mas maganda, dalawang magkamuka kasama ko. Di na. Kayo na lang. Matutulog na lang ako. Sungit mo naman. May dalaw ka ba? Umiling na lamang si Eddie Bong. Si Amante naman ay agad na ring naglakad patungo sa kanila. Mga bandang alas 11 ng gabi, kung kailan nagpapahinga na si Amante, nakita niyang dumating ang kanyang kakambal na si Alonte. Nagtaka siya. Napansin niya kasing parang balisa ito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit tila wala itong ganang makipag-usap. Kaya naman, hindi na siya nagsayang ng oras. Tinanong na niya ang kanyang kakambal. Ano bang nangyari? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Wala ba kayong nahuli? Ha? Kung ano bang nangyari sa lakad nyo? Ganyan kasi mukha mo oh. Bakit parang hindi ka masaya? Eh, wala naman. Anong wala naman? Tingnan mo nga itsura mo. Sige na, sabihin mo sa akin, may nangyari ba? Pinagtripan ka ba ng mga kasama mo? Ano bang ginawa ni Eddie Bong? Eh, wala namang kasalanan si Eddie Bong. Eh di may nangyari nga talaga. Oo, pero kakaiba ito eh. Anong kakaiba? Sabihin mo na nga kasi. Pabitin ka pa eh. Eh, hindi ka rin naman kasi maniniwala rito eh, kaya bakit ko pa sasabihin? Eh paano natin malalaman kung maniniwala ako o hindi kung hindi mo nga sasabihin? Diyos ko ka naman oh. Eh, sa gubat kanina, naligaw ako. Nawala ako sa grupo namin. Tapos, nung palis na ako, meron akong mga narinig na boses. Mga tinig na parang inaakit ako. Hindi ko alam kung ano sila eh. Hindi ko alam kung mga tao ba sila o mga nilalang na hindi ko naman nakikita. Sabihin mo, anong klaseng boses? Mga boses na parang mahinahon. Masarap nga sa tenga eh. Pero natakot ako kasi ang dilim-dilim doon kanina. Biglang napaisip si Amante sa sinabi ng kanyang kakambal na si Alonte. Hindi siya maaaring magkamali dahil kung ano man ang sinasabi ng kanyang kapatid ay nakatitiyak siya na yun din ang nakita niya sa kanyang panaginip at narinig din niya noong nasa gubat silang magkapatid. Bakit tol? Bakit wala kang reaction dyan? Narinig ko na rin yung mga yan eh. Ha? Totoo ba? Narinig. Una, sa panaginip ko. Pangalawa, dun sa gubat habang sinusundan natin si Aling Bining. Kung ganon, ano ba talagang ibig sabihin ng mga naririnig natin? Baka mamaya, masamang pangitain to ah. Huwag ka na lang muna mag-isip ng kung ano-ano. Habang iniisip mo mas lalo magpaparinig sa'yo yung mga yun. Kaya mabuti pa matulog ka na. Naantok na rin ako.
Pilit na pinagsawalang bahala ni Amante ang mga bagay na yon. Sa isip-isip niya, kung pababayaan niya lang ang sitwasyon, baka hindi na nila ulit marinig ang mga mahiwagang boses. Maraming araw ang lumipas. Nagpatuloy naman ang pagtitinda nila ng asin. Lako rito, lako roon. Pero hindi na si Aling Bining ang nag-aasikaso ng asinan. Isa sa kamag-anak nito ang pumalit. Narinig mo ba yung kanina yung mga sinasabi nila, Mang Oyong? Parang nagbabago na raw si Aling Bining, ah. Palagi raw nasa bahay lang. Hinala ng iba eh. Baka raw nag-aadik. Hindi naman siya mukhang nag-aadik eh. Tol, kung sundan na kaya natin siya ulit, Para ano? para malaman natin kung ano ba talagang ginagawa niya. Kailangan nating malaman para malaman din natin kung may maaasahan pa ba tayo sa kanya. Noong mga sandaling yun, hindi alam ni Amante kung bakit pumayag siya sa gustong mangyari ng kanyang kakambal. Kagaya kasi ni Alonte, unti-unti na rin siyang nag-iisip ng kakaiba kay Aling Bining. Bagay na hindi rin naman niya ginagawa noon. Makalipas ng ilang oras, sumapit na rin ang kinahapunan. Pasimpleng nakatambay ang dalawa sa harapan ng bahay ni Aling Bining. Hinihintay nila ang matandang babae na lumabas. Susundan kasi nila ito kahit na anong mangyari. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ni Amante na hindi na mawawala sa paningin nila si Aling Bining. Tol, ayun na. Lumabas na siya. May dala-dala na naman siyang bayong, oh. Tara, sundan natin. Walang sinayang na sandali ang magkapatid. Nagmamadali nilang sinundan ng matandang babae. At kagaya nga ng nangyari nung una, nakarating na naman sila sa kagubatan. Inabot na sila ng dilim sa kakasunod. Kalaunan, nakita nila si Aling Bining na binuksan na ang daladalang lampara at pumasok na sa isang kuweba. Aminadong kinakabahan ang magkapatid ng mga oras na yon, pero kahit na ganoon, tila meron pang humihila sa kanya para magpatuloy sa kanilang ginagawa. Lumapit sila sa kuweba. Sa bungad lang, nakita nila si Aling Bining. Meron itong kinakausap. Bakit kasi hindi na lang natin wasakin ang rehas na yan? Kaya kong magbayad ng tao para lang makawala ka sa kulungan na yan. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko pa kailangan makaalis dito. Mas ligtas rito. Ang kailangan ko muna, lumakas. Kailangan kong ibalik ang lakas ko. At kapag nangyari yon, hindi mo na kailangan pang magbayad ng tao para lang makawala ko rito. Dahil kayang-kaya kong gawin yon ng mag-isa. Sa ngayon maganda na dinadalhan mo ko ng makakain. Dahil sa pamamagitan niyan, unti-unti akong makakabalik sa dati. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ka pala talaga. Nababasa lang kita sa mga comics nung araw. Hindi ko rin inakala na may isang kagaya mo ang tutulong sa akin. Kaya, huwag ka mag-alala. Kapag ako nakaalis na rito, babawiin ko ang lahat ng sa akin. Ibibigay ko ang nararapat na gantimpala para sa'yo. Bibigyan kita ng malawak na lupain. Pangako mo yan, ha? Pangako. Pero ano ba talaga ang gusto mong gawin kapag nakalaya ka na? May sinabi ka sa akin itong nakaraan eh. Hindi ko ganong naintindihan. Kapag nakaalis ako rito, bubuhayin ko ang mga kauri ko. At kapag nangyari yon, muling uusbong ang lahi ng mga aswang. Nang marinig ni Amante at Alonte ang usapang yon, hindi nila mapigilang hindi panindigan ng balahibo. Lalong-lalo na si Amante na hindi naman talaga naniniwala sa mga aswang. Tila ba may kung anong parte ng kanyang pagkatao ang bigla na lamang nakumbinse. Kahit malamig ang klima nung oras na yon sa gubat, nararamdaman nila ang pagtagaktak ng kanilang pawis. Tol, umalis na tayo dito bago pa nila tayo malamang nandito. Sandali lang. Ha? Bakit? Titingnan ko kung tama ba talaga yung narinig ko. Kung ano yung narinig mo,
Narinig ko rin. Kaya tama yung narinig natin. Hihilahin na sana ni Alonte si Amante, pero may narinig pa silang sinabi ng matandang lalaki na kausap ni Aling Bining. Pinapangako ko, magbabayad ang mga taong nagsadlak sa akin dito. Magbabayad silang lahat sa ginawa nila sa pinuno ng mga aswang. Dahil doon, tuluyan ng nilisan ng dalawa ang lugar na yon. Magkahalong takot at kaba ang kanilang nararamdaman. Nang makalis na sila sa kagubatan, napaupo na lamang ang dalawa sa gilid ng kalsada. Narinig mo naman ng malinaw, tol, di ba? Aswang yung kausap ni Aling Bining. Hindi tayo nagkamali ng dinig. Aswang, tol! Aswang! Totoo ba talagang aswang yung kausap niya? Oo! Ikaw na nga nakarinig eh. At saka, bakit naman niya sasabihin yun sa harapan ni Aling Bining? Eh kung totoong aswang nga siya, ibig bang sabihin nito totoo talaga ang aswang? Eh ang kulit mo naman. Oo nga eh. Narinig na nga natin, di ba? Eh ang tanong dito, bakit tinutulungan ni Aling Bining yung aswang na yon? Hindi ko talaga nakikinig. Ang sabi, bibigyan siya ng lupain. Mukhang yung aswang na nakakulong dun mayaman dito sa atin sa Masbate. Ibig sabihin, dahil pa rin sa yaman, sa pera. Alam mo naman si Aling Bining, lahat gagawin para mas lalong dumami pera niya. Pambirang buhay to. Hindi na sana tayo sumunod pa para hindi na natin nalaman. Mas maganda nga na nalaman natin, tol. Narinig mo naman, di ba? Yung matandang aswang, meron siyang binabalak na masama. May gagantihan siya. Anong gusto mong gawin natin ngayon? Makialam tayo. Pigilan natin. Ano? Paano? Hirap na nga tayo sa buhay natin Magdadagdag pa tayo ng panibagong sakit sa ulo. Pabayaan na natin yan. Kung ano man ang gagawin nila, wala na tayong pakialam dun. Ang mahalaga, tayo, yung buhay natin. Nauna nang naglakad ang lalaking si Amante. Sumunod na lamang si Alonte at kahit na anong gawin ito, hindi niya magawang makumbinsi si Amante sa gusto niyang gawin. Nang makabalik sila ng kanilang baryo, tahimik lamang ang binatang si Amante. Napansin naman ito ng kanilang ama na abala sa pagkalikot ng sirang TV. Oh, bakit ganyan ang mukha mo, ha? Tinatamad ka na naman bang kumilos dito sa bahay? Ano po bang ipapagawa niyo? Magsaing ka. Alonte, magsaing ka daw muna. Ikaw ang inuutosan ko. Pagod po ako Wala akong lakas. Ako na lang, tay. Walang lakas. Sus! Mahina ka lang talaga. Tay, ako na lang. Baka mamaya mag-away na naman kayo ni Utol niyan Hindi na lamang pinansin ni Amante ang kanyang ama. Pumasok na lang siya sa kanilang bahay na nahiga sa kanilang kwarto. Muli niyang naalala ang mga narinig nila sa kuweba. Bigla rin siyang naintriga kung ano ang itsura ng aswang na kausap ni Aling Bining. Sa kakaisip niya tungkol sa aswang, hindi na niya namalaya na unti-unti na pala siyang nagkakaroon ng interes. Kinabukasan, himala, nasa asinan si Aling Bining. Parang bumalik ito sa dati. Siya na ulit ang nag-aasikaso ng mga bagay-bagay na parabang wala itong itinatagong madilim na lihim. Maya-maya pa, habang naglalako na ng asin, isang magandang babae ang humarang sa kanilang dalawa. Maputi, may katangkaran, at talaga namang nakakasilaw ang kagandahan nito. Akala nila bibili sa kanila ito ng asin. Ilan sa iyo, miss? Amante at Alonte, tama ba? Ha? Nalaman ng mga pangalan namin. Ilang araw ko na kayong inoobserbahan. Teka. Sino ka ba? Narinig ko ang usapan nyo nitong nakaraan tungkol sa mga mahiwagang boses na naririnig nyo. Nagkatinginan ng kambal. Nagtaka sila sa sinabing yun ng magandang babae.
bigla na lang naging maywagang impresyon nila rito. Paano mo nalaman ang bagay na yon? Kayo ang itinakda. Ano? Pinagsasasabi nito? Itinakda na alin? Teka, sino ka ba talaga, miss? Bigla-bigla ka na lang lumalapit. Sumama kayo sa akin para maipaliwanag ko ng maayos. Wala ka bang mga mata? Nakikita mo bang naghahanap buhay kami? At saka, tingin mo talaga sasama kami sa'yo? Kasi sinabi mo, hindi ka namin kilala, miss. Kaya wag mong istorboy ni mga kagaya naming naghahanap buhay. Higit pa sa hanap buhay niyo ang kailangan niyong magampanan para sa bayang ito. Kung ano man yan, hindi kami interesado. Tara na nga, Alonte. Tinulak ni Amante na mabilis ang maliit nilang kariton. Hindi na rin nakasunod sa kanila ang babae. Pero paglingon nila, ay nakatayo pa rin yon at nakatitig sa kanila. Nairita na lang bigla si Amante. Hindi niya alam kung bakit ang daming nakakainis na tao nung araw na yon. Matapos ang maghapon na paglalako ng asin, kakaunti na naman ang bumili sa tinitinda nila. At kagaya nga ng kanilang inaasahan, sermon na naman ang inabot nila. Yan na naman kayo eh. Balik na naman talaga kayo sa dati, ano? Pasensya na po pero may mga asin pa rin kasi yung mga suki namin eh. Kaya hindi namin sila napagbentahan. Ayan na naman tayo sa mga dahilan-dahilan ninyo. Pero sige, magaganda naman ang benta nyo nitong mga nakaraang araw eh. Sige na, umalis na kayo. Baka mawala pa ako sa mood. Sige po, maraming salamat po. Naglakad na rin palabas ng asinan ng kambal. Bago sila umalis, muli nilang tinapunan ng tingin ng matandang babae. Malaki na talaga ang pinagkaiba nito. Tila mas bumait na ito sa mga nagdaang araw. Sa isip-isip ni Amante, ganun siguro talaga kapag may inaasahang lupa na matatanggap. Huy! Kambal! Pambihira! Saan ba kayo naglalagi? At hindi ko kayo makita. Ano na naman bang kailangan mo? Kailangan agad? Hindi ba pwedeng namimiss ko lang kayo? Hindi pwede, kadiri. Sus, arte. Gusto niyo ba sumama? Pagod kami sa paglalako ng asin eh. Hindi mo ba nakikita itsura namin? Ayos lang yan. Sama lang kayo sa akin. Birthday nung kaklase ko dati, si Emma. Ang ganda nun, pre. Invited kasi ako eh. Ang kaso, wala naman akong kapal na muka para magpunta ng mag-isa dun. Kaya magpapasama ako sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Marami naman pagkain dun. Sigurado ka bang maraming pagkain doon? Malamang. Okasyon yun eh. Ano bang akala mo sa amin, PG? Hindi naman. Naisip ko lang na isama rin kayo para makatipid kayo ngayong gabi, di ba? Tapos, pwede pa kayong makapag-uwi ng pasalubong sa airpot nyo. Pwede kayong mag-sharong kuneta. Ayos, di ba? Nagkatingin na ng kambal. Sa isip-isip ng dalawa, ay may punto naman talaga ang lalaking si Edibong. Kaya naman, pinutos na rin nila ito. Hindi naman kalayuan ng kanilang pupuntahan, pero dahil gusto nilang makarating bagong alas 7 ng gabi, sumakay na rin sila ng tricycle. Tumigil sila sa harapan ng isang tahimik na bakuran. Nagtataka na sila. Wala kasi silang nakikitang okasyon. Tanging tahimik lang na bahay ang naroroon. Anong okasyon ang pinagsasabi mo? Nasaan? Sigurado ka ba talagang dito nakatira yung sinasabi mong tao? Bakit wala? Wala kami nakikitang party-party dito oh. Hoy, Edibong, kami ba'y pinagtitripan mo? Porque alam mong nagtitipid kami? Buwang ka ba? Hindi naman ako ganung tao, no? Dito talaga yun eh. Tama ang address. Ayan yung bahay nila, oh. Dati na ako nakapunta rito kaya tandang-tanda ko to. Nasaan nga yung mga handaan? Hindi ko alam. Ang sabi niya kasi kanina, nung makasalubong ko siya sa palengke, marami ng bisita sa bahay niya eh.
Hindi ko alam kung bakit ganitong dinatnan natin. Labo naman ang kausap mo. Tara na, Alonte. Nagsayang lang tayo ng oras dito. May pera naman tayo pambili ng pagkain eh. Palabas na sana ang dalawa ng bakuran nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Niluwa ng bahay na yon ang isang dalagang maganda na pamilyar sa kambal ang mukha. Naniningkit ang mga mata ni Amante. Sabay tingin na masama kay Edibong. Kilala mo yung babaeng yan? Oo, kaklase ko nga yan dati. Bakit? Kilala niyo rin? Ikaw, miss? Oo, ko nga. Emma, akala ko ba kaarawan mo ngayon? Isinama ko pa tong dalawa kong kaibigan. Nasaan yung handaan? Wala naman pala. Sinabi ko lang yon dahil alam kong isasama mo sila. Yun lang ang alam kong paraan para makausap ko sila ng maayos. Ang alam mo nakakatawa tong ginagawa mo, miss. Meron kaming sariling buhay na dapat asikasuhin. Tapos papupuntahin mo kami rito para sa wala? Para sa wala? Hindi to para sa wala. Para ito sa kaligtasan ng ating bayan. Manahimik ka nga. Wala akong pakialam sa sinasabi mo, no? Ang gusto ko, guminhawa sa buhay. Hindi magdagdag ng panibagong problema. Tigilan mo nga kami sa sinasabi mong kami ang itinakda. Teka, sandali. Anong itinakda? Eto kasing babaeng to eh. Bigla niya kaming hinarang nung naglalako kami. Ang sabi niya, kami raw kambal ang itinakda. Hindi naman niya sinabi ng detalyado. Ang sinabi lang niya, kaligtasan daw ng bayan ang nakapasan sa amin. Emma, sandali nga lang. Ano bang pinagsasasabi mo rito sa kambal? Halos isang taon kang nawala. Ngayong nagkita ulit tayo. Parang ang weirdo mo na. Total, nandito naman na kayo. Ipapaliwanag ko na kung ano yung mga Hindi na. Di na kailangan. Kasi hindi kami interesado. Tara na, Alonte. Uy, teka tol, sandali. Bakit? Huwag mo sabihin pakikinggan mo yung babaeng yan. Gusto ko lang malaman kung anong sasabihin niya. Ay naku, bahala ka nga. hindi magiging epektibo kung isa sa inyong kambal ay wala. Kaya, mas mainam na nandito ka. Pakinggan mo lang ako pagkatapos ko magsalita at hindi mo nagustuhan, kahit umalis ka na lang kaagad. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Hindi siya umalis. Sinubukan na lamang niyang makinig kahit na naiirita siya. Maya-maya, nagsimula ang babaeng magkwento. Hindi naman siguro dingit sa kaalaman nyo na merong kumakalat na di umano, merong atungal o mga tunog ng asong ang naririnig sa mga kagubatan. Sige, sasabihin ko sa inyo, hindi yun gawa-gawa lang. Totoo yun. Nangyayari ang atungal kapag ang aswang ay nagugutom, nagagalit, o kaya naman ay hinahabol. Ang aswang na ito ay pinaniniwalaan na nasa gubat lang, pero walang makapagsabi kung saan sa gubat. Ayon sa impormasyon ng grupo ko, mabangis ang aswang na ito. At sa oras na makagawa na ito ng hakbang, unti-unting malalagay sa panganib ang ating probinsya, lalong-lalo na ang inyong baryo. Doon nung araw, sa baryo nyo mismo sila naninirahan. Ang mga aswang sa baryo namin naninirahan nun. Pero, bakit walang makapagkwento niyan kahit na matanda? Dahil sobrang tagal na noon, at ang mga dating nakatira sa baryo nyo ay nagkandamatay na. Teka lang naguguluhan ako Napatingin si Alonte kay Amante. Alam na agad ni Amante kung ano ang gustong gawin ni Alonte noong mga oras na yon. Sumenyas siya na wag na lang sabihin, pero hindi nakinig sa kanya ang kakambal. Kasi, nitong nakaraan meron kaming natuklasan na kakambal ko na kuweba. May naririnig kaming mga aswang sa loob. Boses ng matandang lalaki. Ang sabi niya, kapag nakalaya siya ron, bubuhayin niya mga kasamaan niya. Hindi ko alam kung nasaan yung ibang aswang pero yun ang eksaktong sinabi niya sa kausap niya. Ibig sabihin, meron pa pala siyang mga kasama. Hindi maganda to.
Kailangan talaga siyang mapigilan. Kayong dalawa ang susi. Kayo ang may bukal na puso para gumamit sa... Hindi! Huwag mo kaming abalahin! Tara na nga, Alonte! Kulit ng babaeng to. Teka, sandali lang naman. Nagugulo ako sa mga nangyayari, oh. Ano bang meron? Paano kung isa sa mga mahal niyo sa buhay ang mapahamak ng dahil sa aswang? Wala ka pa rin bang gagawin? Kahit na may kaya ka namang gawin ngayon? Ha, amante? Hindi nakapagsalita ang binata. Hindi naman kasi sa ayaw niyang tumulong sa iba. Mas iniisip niya lang din kasi ang kaligtasan ng pamilya niya. Ayaw na niyang dagdagan pa ang problemang pinapasan nila ng kanyang kambal. Pero sa kabilang banda, naiisip din naman niya na hindi rin niya kakayanin sa oras na mapahamak ang isa sa kanila. Ang kaso, wala siyang interes na makipagsapalaran sa mga aswang. Si Aling Bining, siya ang tumutulong dun sa aswang. Pinapakain niya ng kung ano-ano para bumalik yung lakas. At kapag bumalik daw ang lakas niya, masisimulan na niya yung binabalak niya. Sino itong si Aling Bining? Si Aling Bining, amo namin sa asinan. Pinangakuan siya ng aswang na bibigyan siya ng lupain kapalit ng pagtulong niya. Kailangan nating pigilan itong si Aling Bining. Hindi pwedeng makagawa ng paraan ng aswang na yon para muling magkasik ng lagim. Anong gagawin natin? Dalhin niyo ako sa bahay ng sinasabi mo. Teka, sandali, Alonte. Gagawin mo talaga? Tol, pasensya ka na ha. Pakiramdam ko kasi, kailangan ko talagang gawin eh. Kung ayaw mo hindi naman kita pipilitin. Pero ako kasi, eto nararamdaman kong dapat natin gawin eh. Walang sinayang na sandali sila Alonte. Agad nilang tinungo ang kinaroroonan ng bahay nila Aling Bining. Sumama na lang din si Amante kahit hindi niya alam kung bakit. Mga ilang sandali lang, narating na rin nila ang bahay ni Aling Bining. Pero sa kasamaang palad, hindi na nila inabutan pa ang matandang babae. Kaya naman, nagmamadali na silang pumunta sa kagubatan. Dala ang malakas na ilaw, pinasok nila ang kuweba kung saan nakakulong ang aswang. Pero nang datnan nila yon, sira na ang rehas. Nakalabas na ang aswang. Wala na silang inabutan. Kaya naman, kinabahan na sila. Lalo na nang makarinig na sila ng malakas na atungal na naghahari sa buong kagubatan. Ano yun? Bakit ganun yun? Iyon na ba ang aswang? Ha? Nakawala na yung aswang. Hindi na maganda to. Kailangan na natin maganda. Maganda ng ano? Bisuhan nyo na yung mga taga sa inyo. Anumang oras, pwedeng umatake ang aswang ngayon. Pero ano nang nangyari sa handa? Nagugutom na ako eh. Kumain ka na lang sa inyo. Sige na, aalis na ako. Agad na umalis ang dalaga. Ang tatlong lalaki naman ay hindi alam ang gagawin. Nang makabalik na sila sa kanilang baryo, tumungo na muna sila sa bahay ng kambal. Pagdating nila, ay agad silang nakita ni Mang Pedring na abala sa paglalagari ng kahoy. Anong meron? Bakit ganyan ang mga itsura nyo, ha? Tay, di ba naniniwala ka sa aswang? Bakit? Ano bang problema sa aswang? Sabihin ko na ba, tol? Bahala ka. Mang Pedring, yung aswang kasi sa kuweba, nakatakas na. Ha? Anong pinagsasasabi niya? Hindi na nakatiis pa ang lalaking si Alonte. Agad nitong sinalaysay sa ama ang mga nangyari. Maging ito ay hindi rin makapaniwala. Kinabigla nito ang mga nalaman. Kumuha agad ng itak ang matandang babae pero pinigilan na muna ni Alonte ang kanilang ama. Ano pang tinitingin-tingin niyo? Tugisin na natin. Wala ba kayong mga bayag, ha? Natatakot kayo, no? Hindi naman, tay. Sabi kasi ng kakilala namin, malakas at mabangis daw yung aswang na yun. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Totoo ba talaga na si Bining ang tumutulong sa aswang para makalaya? Oo, totoo yun. Bakit? Kinakausap ba kita? Nagtatanong ka, di ba? Ama na nga yan.
Ang kailangan nating unahin ngayon sabihan ng mga tao na mag-ingat. Hindi. Ang kailangan nating unahin ngayon, si Bening. Walang iya siya. Para sa kayamanan at lupain pagpapalit niya ang buhay ng mga tao. Ang galing! Naniniwala ka pala talaga sa aswang, Mang Pedring. Kung tagayin kaya kita ngayon dyan, Oo, saan ka pupunta? pupunta ako sa Bening at sasabihin ko sa mga kakilala ko na pinatakas ni Bening ang aswang. Patapok na lumabas ng bahay ang matandang lalaki. Galit na galit itong naglakad patungo sa bahay ni Aling Bining. Agad namang itong sinundan ng Kambal at ni Ebong. Nang makarating sila sa bahay ni Aling Bining, saktong inabutan nila ang matandang babae na nasa bakuran nito. Pangiti-ngiti pa at pasipol-sipol. Para bang may kakaibang kinaliligaya ito. Nagulat ang matandang babae nang pumasok si Mang Pedring. Nabitiwan nito ang hawak-hawak na pandilig. Anong ginagawa niyo rito sa bakuran ko? Magbabayad ka na ba ng utang ng asawa mo, ha, Pedring? Hindi ako narito para magbayad ng utang. Narito ako para pagbayarin ka sa ginawa mo. Ano pinagsasasabi mo dyan? Wala akong ginagawa masama, ha? Pinatakos mo yung aswang sa kuweba. Nanlaki ang mga mata ni Aling Bining nang marinig ang sinabi ni Mang Pedring. Hindi to makapaniwala na alam yun na matandang lalaki. Nagsimula na itong kabahan, lalo na't merong hawak na itak si Mang Pedring. Anong sinasabi mo, Pedring? Wala akong ginagawang ganyan. At isa pa, hindi naman totoong aswang. Gawa-gawa lang yan. Hindi ka na makakapagkaila, Aling Bining. Narinig ka namin. Nakita ka namin mismo sa kuweba na meron kang kausap. Hoy! Kayo! Baka gusto niyong tanggalin ko kayo sa trabaho. Ginagawa niyo pa ako ng kwento, ha? Hindi ka na makakapagsinungaling sa amin, Aling Bining. Nakipagkasundo ka sa aswang. Kapalit ng lupa at kayamanan na ibibigay sa'yo. Ngayon, wala na ang aswang doon kasi nakatakas na siya. Ay wala kong alam sa sinasabi mo. Umamin ka man o hindi, ipagsasabi namin ito sa mga tao para magalit sila sa'yo. Hindi mo alam kung ano ang kapamakan na may dudulot nito dahil sa kasakiman mo sa kayamanan. Hindi ka na lang makontento sa asin At sinong tanga ang makukontento sa asin? Hindi ako kagaya nyo ng mga dukha na nagtsatsaga sa kakarampot na pagkain. Di umamin ka na rin na pinatakas mo yung aswang. Italin nyo yan! Anong sinabi mo? Di Bong, ipaalam mo sa pamunuan natin ang ginawa nitong si Bening na ito. Tapos kayong dalawa, italin nyo itong matandang to. Kapag dumating ang mga aswang, siya ang una natin ipapakain. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka mareklamo tayo sa ginagawa mo, ha? Oo, irereklamo ko talaga kayo mga buang kayo. Di reklamo mo. Tingnan natin kung panigang ka ng mga tao rito. Nang lalapitan na sana ni Mang Pedring ang matandang babae, ay bigla naman itong kumuha ng itak at saka sila tinutukan. Papalaga na sana ni Mang Pedring ang matandang babae pero pinigilan nito ni Alonte. Kapag nadali mo yan, Tay, makukulong ka. Sige, hindi niyo ako palalabasin. Walang nagawa ang mag-aama kundi padaanin na lamang ang matandang babae. Nang makalabas na ng sariling bakuran, ay dali-dali itong tumakbo paalis. Nang hapulin naman nila, ay hindi nila alam kung saan ito sumuot. Kaya naman, hindi na rin nila yun nahuli pa. Ang tanga-tanga kasi kayo Sinabi ko na kaninang kunin niyo yung matandang yon at igapos. Pero nakatingin lang kayo sa akin na parang wala kayong mga utak. Igagapos namin yung tao. Alam mo ba kung ano yung pinapagawa mo sa amin? Illegal yun. Kahit na sabihin mo pang siya ang nagpatakas ng aswang. Kapag nakarating tayo ng korte, mas malakas ang laban niya kasi wala namang sapat na basihan kung aswang nga ang magiging usapan. Ang sabihin mo na lang, tatanga-tanga ka talaga. Duwag! Lampa! Matanda lang ang igagapos nyo hindi nyo pa nagawa. Bakit sa akin ka lang galit? Ito rin namang si Alonte, walang ginawa Bakit sa akin mo lang kaya magalit, ha? Kasi itong si Alonte, paborito mo no? Itigil niyo na nga yan. Wala namang mangyayari kung pati tayo magkakagulo. Ito kasing tatay natin
Hindi ko maintindihan kung bakit gigil na gigil siya sa mga aswang. Ano bang meron sa aswang na yan, ha? Bigla ka na lang nagkaroon ng galit sa kanila. Wala kang alam. Kaya manahimik ka na lang. Kaya nga ako nagtatanong eh. Kasi nga, wala akong alam. Mga tol! Natigil ang pagtatalo ng mga yon nang muling dumating si Edison. Natataranta at baka sa mukha nito ang takot. Hindi pa ito makapagsalita kaya pinakalma na muna ito ng kambal. Uy, kumalma ka nga. Paano ka namin maintindihan yan? Yung ano kasi, yung aswang, umatake na. Ano? May dinakma siyang tao kanina. Nakita ng mga tricycle driver. Nabawi nila yung tao. Kaso huli na eh. Wala nang buhay. Wakwak na raw yung tiyan at marami ng sugat sa katawan. Nung marinig ni Amante ang sinabing yon ni Eddie Bong, maging siya ay kinilabutan din. Dali-dali nilang pinuntahan kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima at nang puntahan nga nila yon, nakakagulo na ang mga tao. Nung gabing yon, nabalot ng takot ang lahat. Yun ang unang insidente na ay pinatay ang aswang sa kanilang lugar. Kaya naman, hindi na mapakali ang mga tao. Dahil sa pangyayaring yon, nagkaroon ng dahilan ng mga tao para bumuo ng grupong tutugi sa mga aswang. Kahit batid ng mga ito ang panganib na maaaring kaharapin. Walang pagdadalawang isip ang mga residente na harapin ang mapanganib na nilalang. Samantalang si Amante naman, hanggang sa mga sandaling yun ay tuliro pa rin ang utak dahil sa sinabi sa kanya ni Mang Pedring. Hindi niya kasi matanggap na sinabihan siyang duwag at lampa. At dahil nga rito, tila meron siyang gustong patunayan sa kanyang ama. Hindi siya papayag na yun ang maging tingin sa kanya ni Mang Pedring habang buhay. Sigurado ka na ba sa sinasabi mo, Tol? Baka naman, nabibigla ka lang kasi naiinis ka kay tatay. Oo, naiinis ako sa kanya. At patutunayan ko sa kanya na hindi ako lampa. Nasaan na ba yung Emma na yan at bakit wala siya ngayon? Gusto kong malaman kung ano yung sinabi niya tungkol sa atin na tayo daw yung itinakda. Kung yan lang ang dahilan mo, Tol, mas maganda nang wag mo nang patusin kasi ang sinabi ni Eme para sa mga tao. Tingin mo, kung wala ako, tutuloy ka ron? Hindi, di ba? Kaya hindi na mahalaga kung ano man ang dahilan ko. Ang isipin mo, tutuloy na tayo sa sinasabi niya. Nung tanghaling yon, walang sinayang na pagkakataon si Amante at Alonte. Pinuntahan nilang muli ang bahay ni Emma. Pagdating nila roon, ay marami silang inabutang tao. Agad naman silang nilapitan ni Emma. Nabalitaan ko yung nangyari. Pinapahanap ko na sa mga kasamahan ko yung aswang. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakabalik. Siya nga pala, bakit pala kayo narito? Yung tungkol sa sinabi mo, yung kami yung itinakda. Nakapagdesisyon na kami. Pumapayag na kami. Pumapayag na kayo? Pero anong nagtulak dito sa kambal mo at biglang nagbago yung isip niya? Mahalaga pa ba yun? Sabi mo na sa amin kung paano namin makakalaban yung mga aswang. Sige, total mukhang desidido na naman kayo. Sumama kayo sa akin mamayang gabi. Dadaling ko kayo sa lugar kung saan kayong dalawa lang ang maaaring pumasok. Makalipas nga lang ng ilang oras, sumapit na rin ang kinagabihan. Isinama sila ni Emma sa isang masukal na kagubatan. Noong mga sandaling yon, bigla na lamang dumaloy ang kaba sa sistema ni Amante. Pakiramdam niya kasi, sa mga ganong lugar ay maaaring umatake ang aswang. Tahimik lamang silang naglalakad, pero kahit papaano ay nawala ang kanilang kaba. Binuksan ni Alonte ang usapan. Emma, bakit pala kami ang itinakda? Bakit hindi ang iba? Ayon kasi sa mga mas nakakaalam na kasama ko, may mutya talaga na para sa inyo. Ang mutya na yon ay kambal. Gumagana lang ito kapag kambal din ang gagamit. Eh wala na namang ibang kambal kundi kayo lang dun sa baryo nyo. Bukod pa ron, kayong dalawa ang karapat dapat dahil sobrang busilak ng puso nyo. Kung makapagsalita naman, akala mo naman kilala niya talaga kami. Basta, sundan nyo na lang ako. Malapit-lapit na rin naman tayo. Nanahimik na lamang ang kambal sa mga sumunod na minuto.
Mga ilang sandali pa, nakita na nila ang isang ilog na umuusok ang tubig at tila may kaunting liwanag to sa ilalim. Wow, ganda naman nito. Ito ang ilog ng mutya. Sa ideya pa lang na nakikita niyo ang liwanag sa ilalim, ibig sabihin lang nito, kayo talaga ang napili. Kahit si Amante, hindi rin maiwasang hindi mamangha. Sa nakikita kasi niya ay para silang nasa paraiso. Hindi niya maipaliwanag ang hiwagang nararamdaman niya. Nasaan na yung mutya na para sa amin? Nasa ilalim ng ilog na yan. Nasa ilalim? Teka, malalim ba yung ilog na yan? Yan lang ang ilog na talaga namang malalim. Sinasabi mo bang kailangan naming sumisid dyan para makuha namin yon? Oo, ganun na nga. Teka lang. Parang imposible naman yata yung sinasabi mo. Ang lalim yata niyan. Tapos yung sinasabi mo mutya, maliit. Paano namin yun mahahagilap dyan sa ilalim? Yun nga ang magiging pagsubok ninyo. Kami na nga itong kusang tutulong. Kami pa'y pahihirapan. Hindi ba pwedeng lumutang na lang yon? Kung ayaw nyo, hindi ko naman kayo pipilitin. Ganyan ka na magsalita porque alam mong gustong-gusto na namin no? Simulan nyo na ang pagkuha sa mutya. Basta ang palatandaan, magkadikit yun. Kapag nakuha nyo na, saka lang siya maghihiwalay. Ano bang may tutulong ng mutya na yan sa amin kapag nakuha na namin? Magkakaroon kayo ng kakaibang lakas. Nagkatingin na ng magkapatid. Kinakabahan sila. Kahit na marunong silang lumangoy, nababahala sila kung magtatagumpay ba silang kunin ang kambal na mutya sa ilalim ng ilog. Huminga ng malalim ang magkapatid na kambal. Nang maging handa na sila, dali-dali silang tumalon sa ilog. Walang ano-ano ay agad nilang sinisid ang ilog. Maliwanag naman sa ilalim pero nahirapan pa rin sila kung saan kukunin ang kambal na mutya. Nakailang beses silang sisid pero hindi talaga nila mahanap. Nakaramdam na ng pagkabana si Amante. Pakiramdam niya, nagsasayang lang sila ng oras. Sa lawak ba naman kasi ng ilalim ng ilog na yon, para silang naghahanap ng nahulog na karayom sa bunton ng mga dayami. Ayoko na! Pambihira Nilalamig na ako. Wala naman kaming makita Susukuan nyo na kagad? Susukuan agad? Ikaw kaya sumisid sa ilalim para naman malaman mo kung gaano kahirap. Ma, wala na bang ibang paraan para makuha natin yung kambal na mutya? Lahat ng nangangailangan ng mutya ay sinisisid talaga yan. Wala nang ibang paraan. Ayoko na. Grabe, maubusan na ako ng hiling kakakasisid yan Ang ginaw pa. Napupuno na rin yata ng tubig yung tenga ko, pero wala pa rin ako napapala. Aalis na sana si Amante ng mga sandaling yon, pero bigla na lamang nagliwanag ng husto ang ilog. Maya-maya pa, 2 batong kulay asul ang magkadikit na lumutang. Lumapit yon sa kanila, at nang mapunta ito sa palad ni Amante, ay saka lamang yon naging 2. Hindi makapaniwala ang magkapatid habang pinagmamasdan na ang mutya sa kanilang palad. Oh, ayan. Dininig yung hiling nyo. Lumutang na nga. Ito na ba talaga yun? May waga. Sobrang may waga. Ilang sandali lang, nawala na rin ang liwanag sa paligid. Nawala na rin ang usok sa ilog. Dumilim na ang kanilang kinalalagyan. Kinagagalak ko. Nasa inyo na ang mutya. Paano namin to gagamitin? Iipekto ang mutya sa mga sandaling naging isa na ang inyong diwa at ang diwa ng mutya. Kailangan nyo lang isabuhay yan. At kapag ginawa nyo ang bagay na yon, unti-unti itong mangingibabaw sa pagkatao nyo. Magkakahalong kaba at saya ang naramdaman ng kambal. Noong mga sandaling yon, naiisip na nila kung anong buhay ang kanilang tatahakin. Pero habang naglalakad sila pabalik, hindi nila alam na meron silang pagdaraan ng hirap. Maya-maya lang, napahinto si Emma sa paglalakad ng meron na itong maramdaman.
Bakit na naman? May aswang. Mukhang nabuhay na nila ang iba pang aswang. May aswang? Oo, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. 6? Sus, kaya yan. Hindi. Kailangan muna nating umiwas. Hindi nyo pa alam kung paano pagaganahin ng mutya. Delikado. Hindi kayo pwedeng mamatay. Tama si Emma. Kailangan nating umiwas. Napailing na lamang si Amante. Noong mga sandaling yon, umupo na muna sila sa bandang gilid. Maya-maya lang, nakita nila ang mga aswang na mabagal na naglalakad. At base sa angil ng mga yon, ay tila gutom na. Lalagpas na sana mga aswang, pero sa kasamaang palad, naamoy ng mga yon ang sugat ni Amante nang humawak ito sa matalim na dahon. Lumingon na mga yon sa kanilang kinaroroonan. Nang makita nilang lalapit na ang mga nilalang, nagdesisyon na lamang silang tumakbo. Sandali! Bakit ba kayo natakbo? Akala ko ba'y kumakalaban ka ng aswang? Nakita mo bang may dala akong sandata? Wala, diba? Bilisan nyo na lang. Mahahabol na nila tayo. Malalaking hakbang na ang kanilang ginawa. Pero sa tuwing tumitingin sila sa likod, nakikita nilang nakasunod pa rin ang mga nilalang sa kanila. Gumagapang, tumatalon-talon sa mga puno. Maya-maya pa, nakalabas na rin sila ng kagubatan. Nakarating na rin sila sa gilid ng kalsada. Buong akala nila ay doon na matatapos ang lahat. Pero sinundan sila hanggang sa parting yon. Alerto, kailangan natin palagan ng mga ito. Walang mangyayari kung tatakbo lang tayo. Visit, bakit hindi naman gumagana itong mutya na to? Hindi ka talaga nakikinig kahit na kailan no? Ang sabi ko, hindi yan agad basta mapapagana. Kailangan maging isa ang diwa nyo ng mutya. Paano namin kasi yung gagawin? Mamaya na nga kayo magtalo. Ayan na sila oh! Biglang umatake ang dalawang aswang. Mabuti na lang talaga at mahusay sa pakikipaglaban si Emma. Agad nitong nataga ang dalawang aswang at ang iba naman ay pumaikot-ikot sa kanila. Pero mukhang walang balak umatras sa mga yon. Umaangil ito ng malakas na parabang gustong-gusto na silang kainin. Samantala, kumuha naman ng pamalo ang kambal. Maigpit ang hawak nila sa sanga na parang isang palo lang ay mapuputol na kaagad. Pero ganun pa man, hindi pinanghinaan ng loob ang magkapatid. Hindi sila papayag na hindi nila matulungan ang babae. Dahil para kay Amante, kahihiyan na babae pa ang magtatanggol sa kanila. Yan, ganyan nga. Lumaban kayo. Magagaling sila bumilag. Natural na malakas at mabilis sila. Kaya kailangan nyo mag-ingat. Muling itinuon ng dalawa ng maigi ang kanilang atensyon sa mga aswang. 3 na lang naman ang kalaban nila. Pero talaga namang pinahihirapan sila ng 3 yon. Masyadong malikot. Parang pinapagod lang nila tayo. Hindi naman sila gaanong umaatake sa atin eh. Tama, yun nga ang ginagawa nila. Kaya ang gagawin natin, Sila naman ang hihintayin nating umatake. Nagdikit-dikit ang 3. Ang mga aswang naman, tumigil sa pagpapaikot sa kanila. Nakatinginan ng mga nilalang. Tila nahalata rin ng mga ito na hihintayin lang sila ng 3. Pero mainipin ang mga aswang, kaya bara-barang umatake ang mga yon. Nang makakuha ng tamang pagkakataon si Emma, naitarak niya ang itak sa tiyan ng isa. Nang magulat ang dalawa, dali-dali namang nilapitan ng kambal ang mga yon. Binato nila ng binato ng mga nadadampot nila sa gilid. Tinamaan naman ang mga yon. Nang mahilo-hilo, ay tinapos naman ito ni Emma. Pinagtatataga nito ang mga yon hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. Nagawa natin! pwedeng-pwede na kayong lumaban. Ganyan lang pala kadali eh. Kahit walang mutya, kayang-kaya naman pala eh. Huwag kang makampante. Itong mga nakalaban natin ay mga mabababang uri pa lang. Hindi pa ito yung mga pinakamalakas. Ibig mong sabihin, mahihina pa itong mga ito? Oo, wala pa tayong sa tunay na mabangis. Napalunok na lamang ng laway ang lalaking si Amante.
Nawala ang sandaling pagdiriwang niya dahil sa sinabi ni Emma. Ang buong akala niya, ang mga aswang ay madali lang talagang talunin. Matapos ang sandaling yon, umuwi na rin muna ang kambal. Si Emma naman, nagtungo sa lugar nila para magbigay ng abiso sa mga kasamahan nito. Tulala, balisa at tuliro. Ito ang eksaktong itsura ng magkapatid habang iniisip pa rin ang mga nangyari. Hindi pa rin kasi sila makapaniwala na sa mga susunod na araw, sila na rin mismo ang kakalaban sa mga mababangis na nilalang. Hindi niyo pa ba nakikita si Bening? Buwisit na yan. Nakatakas pa kasi. Hindi. Wala po kaming nakita kahit na anino niya. Ang kukupad niyo kasi, nakakainis. Tay, sandali. O ano? Napapansin kasi namin na kakaiba ang pagiging interesado mo sa mga aswang May nagawa ba sa iyo mga aswang? Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Nagbago ang reaksyon ng mukha nito. Tila bigla na lamang itong nalungkot. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amante ang kanyang ama na tila mahina, marupok at emosyonal. Nasanay kasi silang palagi na lang yung nakasigaw at laging galit. Kung hindi mo kayang sabihin ngayon, Tay, ayos lang naman. Hindi kita... Namatay ang kaibigan ko dahil sa mga aswang na yan. Isa sa mga aswang na nakilala ng kaibigan ko sa gubat. Nilason siya. Nilason? Paano nilason? Sa pamamagitan ng tubig. Ang mga aswang, meron silang ginagawa para malason ka gamit lang ang tubig. Pero ang tubig na yon, may iba rin purpose. Una, yayanggawin ka. Ang yanggaw, magiging kagaya kanila kapag ininom mo ang tubig na galing sa mga aswang. Ang isa naman yung malalasong ka. At dahil hindi tumalabang yanggaw sa kaibigan ko, nilaso na lang siya ng aswang na yon. Ginawa yon sa kanya ng aswang na yon nang dahil lang sa inggit. Kaya mula noon kapag nakakarinig ako ng aswang, nag-iinit ang ulo ko Kumukulo ang dugo ko. Kaya gano'n na lang ang inis ko. Gusto kong bigwasan si Bening kasi pinakawalan niya yung aswang na yun Yung pala ang nangyari. Pero alam niyo po ba yung tungkol dun sa aswang na nasa kuweba? Oo. Alam ko may mga aswang na nakakulong pero hindi ko alam kung saan. Hinahanap ko nga yun para patayin Kaso si Bening pa lang nakakita sa animal na yon. Muling bumalik ang inis ng kanilang ama. Tumingin ito ng masama sa kanila na parabang makakatanggap na naman sila ng sermon. Kaya kayo huwag kayong tatanga-tanga. Kailangan nating mapatay ang mga salot na yan. Visit kasi itong si Bening Kapag nakita ko siya, sisiguraduhin kong malulumpo siyang visit siya. Malalim na paghinga na lamang ang nagawa ni Mang Pedring bago ito lumabas ng kanilang bakuran. Naiwan naman ang kambal. Nagkakatinginan, pero maya-maya, pumasok na lang din sila sa gilid. Hindi nila maiwasang hindi tingnan ang mutya na kanilang nakuha. Dahil hanggang sa mga sandaling yon, wala na rin silang ideya kung papaano yung gagamitin. Tol, tingin mo, magagamit kaya natin tong mutya? Kung hindi na itapon mo na lang. Ang pangit mo namang kausap. Inaantok na ako. Nakakapagod ang araw na to. Natulog na lamang si Amante. Pagpikit niya pa lang ng mga mata niya, meron na kagad pumasok na mga senaryo sa panaginip. At ang isa na rito ay ang isang misteryosong nilalang na kinakausap siya. Pero hindi niya naman kilala. Basta may nahon ang pakikipag-usap nito sa kanya na parabang matagal na silang magkakilala. Nagising lamang siya nang kalampagin na siya ng kanilang ama. 9:00 na pala ng umaga. Ay, gising! Mga buwisit! Tanghali na, tulog pa rin! Anong gagawin niyo sa mga buhay niyo, Magpapalaki na lang ba kayo ng itlog niyo? Gising, hay! Eto na nga, mabangon na. Napilitan na lamang si Amante na bumangon kahit na inaantok pa talaga para bumili ng ipangsasaing nila. Habang naglalakad siya, sinalubong siya ng kaibigang si Eddie Bong. Ari,
Mabuti na lang at gising ka na. Papunta pa lang sana ako sa inyo eh. Oy, bakit? May nangyari ba habang tulog kami? Nakausap ko kanina si Emma. Ang sabi ni Emma may mga nabuhay na naman daw na mga asong sa gubat. Mga bangkay na asong na kumakain talaga ng tao. Amalanhig ang tawag sa kanila. Amalanhig? Anong klaseng aswang yon? Basta, nakain din daw ng tao. Ang sabi sa akin ni Emma maganda raw kayo baka mamayang gabi may mga mabuhay pang mga aswang mula sa ilalim ng lupa. Nang makabalik na ang lalaking si Amante sa kanilang bahay, ay agad niya itong binalita sa kanyang kakambal. Pagkatapos, dali-daling umalis ang dalawa para puntahan si Emma. Pero hindi pa man sila nakakalayo ng kanilang baryo, isang matandang lalaki na ang sumalubong sa kanila. Mabaho ang amoy nito, parang nabubulok na daga. Nakatingin lang sa kanila at hindi magawang makalapit. Ngumiti yun na malapad. Kayo ba ang sinasabi ni Bening na si Amante Talonte? Sino ka at bakit mo kami kilala? Ako ang pinuno ng mga aswang. Kailangan ko na kayong iligpit bago pa kayo maging hadlang sa mga gusto kong gawin. Kusang dumaloy ang kaba sa sistema ng kambal. Ngayong kaharap nila ang matandang pinuno ng aswang, hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Ilang beses na nilang sinubukang gamitin ang mutya, pero walang nangyayari. Hindi gumagana, dahilan para unti-unti nang mawalan ng pag-asang binatang si Alonte. Tol, ito na yata katapusan natin. Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Hindi tayo matatalo rito. Magtiwala ka lang. Gusto ko ang tapang mo, bata. Kahit magkamukha kayo nakakaiba pa rin talaga sa ugali, ano? Hindi bale. Mas maganda nga yung may tapang sa inyo, kahit na isa. Para kahit pa paano matuwa naman ako dahil merong papalag sa akin. Inihanda na ng dalawa ang kanilang sarili. Nakita na lamang nilang unti-unti nang pumapangit ang muka ng matandang lalaki. Tagaktak ang pawis nila dahil sa kaba. Pero hindi magpapadaig si Amante. Ayaw niya pang mamatay dahil alam niyang meron pa siyang ibubuga. Sige, lumapit ka, tanda. Lapit! Para magkaalaman na tayo. Pinapahanga mo talaga ako sa taglay mong katapangan, iho. Tumakbo ng mabilis sa matandang aswang. Paglapit nito sa kanila, ay agad sila nitong sinuntok. Nagawa itong salagin ni Amante gamit ang kanyang kamay. Nagtataka ang binata kung papaano niya yun nagawa. Pero hindi naman nagpatinag si Lakay. Muli itong nagpakawala ng suntok. At sa pagkakataong yon, tinamaan na si Amante sa muka. Napatras lang siya ng kaunti. Kasunod nito ay ang pagtulo ng dugo mula sa bibig. Amante! Huwag mo ko intindihin. Wala to. Hindi ko alam kung paanong hindi ka tumilapon sa suntok ko, bata. Pero masaya kung kinaya mo yon. Tigil-tigilan mo pagtawag sa akin ng bata. Masyado mo kaming minamaliit ah. Bakit? Ano ba kasing kaya niyong gawin? Wala, di ba? Alonte, makinig ka sa akin. Ha? Bakit? Anong gagawin natin? Malamang lalabanan niya matandang yan. Bakit? Natatakot ka ba? Ako? Matatakot? Hindi ah! Huwag ka nang umasa sa mutya. Sarili lang natin ang aasahan natin ngayon. Ay! Anong pinagbubulungan niyo diyang dalawa? Namamaalam na ba kayo sa isa't isa, ha? Manahimik ka! Hindi ka namin kinakausap! Kahit parang imposible na makadampi man lang sila kay Lakay, buong tapang na lumusob ang kambal. Nang makalapit ang dalawa, ay agad na hinagupit nila ng hawak nilang itak ang matandang lalaki. Pero sa kasamaang palad, hindi naman nila ito tinamaan. Tinawanan lang sila nito. Parang pinaglalaruan lamang sila. Bagay na lalo namang kinainis ni Amante. Ayaw na ayaw kasi niya na tinitingnan siya sa mababang paraan. Dahil danas na niya yon sa kanyang ama. Manahimik ka! Tol! Yan! Ganyan nga! Lumapit ka!
Barang-barang tumakbo si Amante palapit kay Lakay. Nanlalaki na lamang ang mata ni Alonte nang makitang nasugatan na naman ang kanyang kakambal. Napadapa na sa sakit ng hita si Amante habang tumatagas din ang dugo nito mula roon. Sinasabi ko naman kasi sa inyo na marami pa kayong kakainin bigas. Hindi ko hahayaang kayo lang ang pipigil sa lahat ng pinaplano ko. O ikaw, anong tinitingin-tingin mo, ha? Natatakot ka na ba? Bakit naman ako matatakot, ha? Kitang-kita sa mata mo, bata. Dahil matatakotin ka pala Ikaw ang uunahin kong paslangin para hindi ka na makaramdam ng takot. Huwag mong gagalawin ang kakambal ko. Papatayin kita. O ngayon, gusto mong sabihin ko na ulirang kapatid ka dahil lang sa sinasabi mo? Kapag sinaktan mo si Alonte, sinasabi ko sa iyo, puputulan kita ng isang braso. Grabe ka naman magbanta. Ramdam na ramdam ko ang panganib, ha? Ano bang magagawa mo ngayon? Hindi ka na nga makatayo ni hindi mo na nga maitukod ang kamay mo. Manood ka, bata. Tingnan mo kung paano ko papaslangin ang mahal mong kakambal. Nilapitan na ni Lakay si Alonte. Ang binata naman ay tila napako sa kinatatayuan. Nawala ang lakas ng loob. Tila nahubaran ng tapang nang makitang papalapit na sa kanya ang mabangis na aswang. Sinabi na wag mong siyang Biglang nagliwanag ang mutya na nasa bulsa ni Amante. Kasabay ng kakaunting liwanag ay ang kakaibang lakas na bigla na lamang dumaloy sa kanyang buong katawan. Sa maikling panahon, dinakma agad ni Amante ang itak at agad na lumapit kay Lakay. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, tinaga niya ang matandang aswang at naputol ng binata ang braso ng kanilang kalaban. Ay! Buwisit ka! Nagmamadaling tumuntong sa puno si Lakay habang dinadaing ang pagkaputol ng kaliwang braso. Hindi makapaniwala at nagawa ni Amante yun. Sa puntong ito, napagtanto na ng matandang aswang na hindi pangkaraniwan ang kanyang kaharap. Gumagamit ka pala ng mutya, Bakit ngayon ko lang nalaman yon? Sinasabi ko naman sa iyo, di ba? Puputulan kita ng braso. Hindi ka kasi naniwala Hindi pa ito ang tamang oras. Palalampasin ko ito. O bakit? Saan ka pupunta? Aalis ka na ba? Ha? Hindi pa tayo tapos. Sa muling pagkikita natin, sinisiguro ko sa iyong papatayin na kita. Papatayin ko na kayo ng kambal mong yan. Umalis sa matandang aswang nang hindi man lang dinadampot ang sariling braso. Noong mga sandaling yon, maging si Alonte hindi pa rin makagalaw dahil sa nasaksihan niyang ginawa ng kapatid. Nilapitan naman ni Amante si Alonte. Kung duduwag-duwag ka, hindi magigising ang diwa ng mutya mo, Alonte. Kailangan mong tapangan, kagaya ng ginawa ko. At dapat, may kailangan kang protektahan. Hindi ang pride mo, kundi ang ibang tao. Yun ang napagtanto ko sa nangyari ngayon. Maraming salamat, Tol, sa pagliligtas mo sa akin. Pero, hindi ba natin siya hahabulin? Hindi. Hindi ko pa rin alam kung paano magtatagal ang bisa ng mutya ngayon Kasi, hindi ko na ulit nararamdaman. Lumabas lang ang diwa niya kanina kasi nasa bingit ka ng kamatayan Kaya kailangan natin pag-igihan sa susunod. Dahil sa nangyari, napilitan ng kambal na mag-ensayo. Si Emma ang tumulong sa kanila para maging ganap na manunugis. Ang unang pinalakas nila ay ang kanilang katawan. At sa loob lang ng 2 linggo, malaki na rin ang ipinagbago nila. Mula sa pangangatawan hanggang sa kung paano sila kumilos at gumalaw sa pakikipaglaban. Grabe! Kakaiba na talaga ang dalawang to. Parang hindi na kayo pwedeng mabiro Timang, kinailangan lang namin na mag-ensayo dahil hindi basta-basta ang mga makakalaban namin. Kung sa bagay, pero ano na bang balita sa mga aswang? Ang sabi ni Eme, wala pa rin paramdam ang mga yon hanggang ngayon. Pero may hinala na sinisimulan na nila kayang pag-oorasyon para mabuhay ang ibang aswang na nakalibing sa gubat
Ano bang pwedeng gawin para pigilan yun? Ang kailangan, mahanap natin kung saan siya nag-uurasyon. Kailangan mapigilan siya sa akto. Mamayang 12:00 ng gabi, ang hinihinala na oras sa kanyang pag-uurasyon. Kaya, hahanapin natin siya. Hindi nagtagal, sumapit na rin ang kinagabihan. Tahimik ang kanilang baryo. Lahat ay alam ang panganib na maaaring idulot ng mga aswang. Ang kambal naman, nasa kanilang bakuran lamang kasama ang kanilang ama na abala na naman sa kinakalikot na radyo. Tay, mamayang 12:00, aalis kami ha. Sasama kami doon kina Emma, yung kakilala naming manunugis ng aswang. Sasama kayo sa mga manunugis. Anong gagawin nyo ron? Tay, hindi na po kami yung dating lalampa-lampa. Kung napapansin yung merong nagbago sa katawan namin, kasi talagang pinaghahandaan namin to. Anong akala nyo sa mga aswang? Laro-laro lang? Ilang beses na naming nakaharap ang mga aswang, pati ang pinuno nilang si Lakay. Nakaharap ko na rin at nakalaban. Naputulan ko pa nga siya ng braso eh. Sinasabi ko to sa'yo para malaman mo na seryoso kami. Kung nagtataka ka kung paano namin nagagawa yon, dahil yun sa mutya. Kaya ikaw, mamayang 12:00, kapag nabigo kaming mahanap si Lakay, umalis na kayo sa baryo para mailigtas niyo ang sarili niyo. Lahat ng aswang na mabubuhay sa gubat siguradong pupunta rito sa baryo natin. Hindi makapagsalita ang matandang si Pedring dahil sa sinabi ni Amante. Naninibago kasi si Mang Pedring na kung papaano siya kausapin ng anak. Hindi pagalit at parang hindi man lang siya kinokontra. Tay, hindi na lang po kami tindero ng asin. Kasama po kami sa mga taong tutulong para hindi mapahamak ang buong baryo, pati na rin ang buong Masbate. Tara na, Alonte. Kailangan na natin makita sila Emma. Bago mag 12:00, kailangan mahanap na natin sila Lakay. Teka, sandali. Palabas na sana ang dalawa, pero nilingon pa nila ang ama na sandaling tinigil ang ginagawa. Hindi to makatingin ng diretso sa kanila. Tila nahihiya at parang kinakabahan sa sasabihin. Bakit, Tay? Mag-iingat kayo. Ngumiti na lang si Alonte sa kanilang ama. Si Amante naman ay lihim ding napangiti. Sa isip-isip ni Amante, pwede naman palang maging payapa ang buhay nila kung pareho silang magiging kalmado. Hindi pa man sila nakakalayo, narinig na nila ang malalakas na atungal na nanggagaling sa lupa. Kinakabahan na ang dalawa. Hanggang sa... Tol! Mga hiyaw at atungal na mga aswang ang naririnig natin! Ibig sabihin, mali ang kalkulado nilang oras ng orasyon ni Lakay. At hindi sa gubat na kalibing ang mga aswang na bubuhayin nila. Dito mismo sa baryo natin. Hindi nagtagal, nakita na lamang nilang umangat ang lupa sa kanilang bakuran. Tumagos ang kamay ng isang nilalang mula sa ilalim. Hindi lang yun sa bakuran nila nangyayari. Pati na rin sa ibang bakuran at sa ibang parte ng kanilang baryo. Buisit! Ano yan? Tay! Pumasok na kayo sa bahay! Dali! Sinunod naman ni Mang Pedring ang utos ng anak. Mga ilang sandali lang, tuluyan ang naglabasan ng mga aswang sa ilalim ng lupa. Wala pang 5 minuto, nagasik na kagad ng lagim ang mga yon. Ano mga iyo? Nagustuhan niyo ba ang regalo ko sa baryong ito? Paano nagkaroon ka ulit ng kaliwang braso? Malamang. Malakas at kakaibang aswang ako eh. Tingnan niyo mga residente Lahat sila ay nakakagulo na. Tumigil ka na! Simulan na natin ang laban na to! Talagang sisimulan na natin. At ako tatapos. Akala mo madadali mo pa ako ng mutya na yan? Hindi na mangyayari yan, bata! Nagmamataas ka na naman eh! Dahil ako ang pinakamalakas na aswang. Dahil ako ang pinakamabangis sa lahat ng uri. Kaya ikaw, kayong dalawang magkamuka, ipaparanas ko sa inyo ang kalbaryo ngayong gabi. Ang dami mong daldal! Lumapit ka! Kung talagang kaya mo kami! Siguraduhin nyo lang na walang magsisisi sa laban na ito.
kumpara ito sa kapayapaan ng lahat. Kahit na kailan hindi kami magsisisi. Yan! Yan ang gusto ko! Ha! Talagang matapang at may paninindigan! O sige, mauna na ako ha! Alonte, humanda ka. Handang-handa na ako. Iandaan niyo ang sarili ninyong humarap sa kamatayan! Tumalon ng mataas sa matandang lalaki patungo sa kanila. Sumabay pa ang isang aswang na kababangon lang mula sa hukay. Si Alonte ang humarap sa isang aswang, habang si Amante naman ang kumakalaban kay Lakay. Sa unang 5 minuto, nararamdaman na kagad ni Amante ang pagkakalayo ng kanilang lakas. May nagbago kay Lakay. Hindi niya yun makilala. Oh, anong problema mo, iho? Sugatan ka na naman! Yan lang ba ang kaya ng mutya na gamit ninyo? Pagtingin ni Amante sa kanyang kakambal, natalo na ni Alonte ang kalaban nitong aswang. Kaya naman, agad na siya nitong tinulungan. Malakas siya! Hindi natin siya pwedeng... Amante! Nagulat na lamang silang dalawa nang nasa gilid na ni Amante si Lakay. Kinalmot nito ng mahaba si Amante sa dibdib. Mabuti na lamang ay nahila ito ni Alonte kaya hindi gaanong kalalim ang tinamo nitong sugat. Sinubukan naman ni Alonte na labanan ng matandang aswang, pero hindi niya rin ito kinakaya. Pareho sila ni Amante na nagtataka kung papaanong mahina ang kapangyarihan ng mutya noong mga sandaling yon. Hindi nagtagal, talagang duguan na ang kambal. Parang hindi na rin nila kakayanin pang tumagal. Nang tingnan naman ni Amante ang lugar nila, kitang-kita nilang nakikipaglaban ng mga residente kahit na mapanganib. Kaya naman biglang nagkaroon ng lakas ng loob ang kambal. Tumaas ang kanilang moral at nabuhayan ang kanilang dugo. Wala kaming karapatang matalo kung ang mga simpleng tao lumalaban din para sa kapayapaan. Ano? Pinagsasasabi mo? Oo nga't mas malakas ka ngayon. Pero alam mo ba kung ano ang tunay na kalakasan? Yun ay ang pagkakaisa. Lumiwanag na naman ang kanilang mutya. Sa sobrang lakas ng liwanag, lahat ng mga aswang ay napatingin kung nasaan sila. Si Lakay naman ay nasilaw ng malala. Sinamantala naman ng kambal ang pagkakataon. Mabilis nilang nilapitan si Lakay. Dali-dali nila itong hiniwa ng hawak-hawak nilang itak. Nang mawala ang liwanag, gulat na gulat si Lakay dahil tumatagas na ang dugo sa tagiliran niya. Kung lumakas na naman kayo! Puwisit! Dahil meron kaming gustong protektahan. Wala akong pakialam! Hindi pa rin kayo mananalo sa akin! Akmang magpapalit na naman ng anyo ang matandang aswang, pero hindi nagsayang ng oras si Alonte. Nilapitan niya ito kaagad. Muli niya itong hiniwa sa magkabilang hita. Nang makita nilang hindi na yun makatayo ng maayos, si Amante naman ang bumira. Makailang ulit niya itong tinagas sa katawan. Maya-maya pa, sabay na nilang itinarak ang kanilang mga hawak-hawak na itak. Umagos ang maraming dugo sa bibig ni Lakay. Nang bunutin nila ang itak, yun na rin ang naging dahilan ng kamatayan ng pinuno ng mga aswang. Bong, sugatan sila. Dali mo sila sa loob. Sige, ako nang bahala sa kanila. Kami naman na ang bahala sa mga aswang na natitira. Umalis sila Emma kasama ang grupo nito para talunin ang iba pang mga aswang. Pinasok naman sila ni Edibong sa loob ng kanilang bahay. Ang matandang si Pedring hindi makapaniwala sa mga nasaksihan. Kitang-kita niya kung papaanong nagbuwis ng buhay ang dalawa niyang anak. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan nang natalo ang mga aswang. Maraming nasugatan sa labanan na yon, pero laking pasasalamat nila dahil wala namang nasawi. Nagawa nilang matalo ang mga aswang. Habang si Aling Bening naman, hindi na talaga nagpakita sa kanilang baryo. Pinabayaan na nito ang negosyong asinan. Nakalaunan, pinagpatuloy na ng kambalang asinan gamit ang kanilang naipong pera. Sa mga nakalipas ding buwan, nagkabati na rin si Mang Pedring at si Amante.
napatawad na nila ang isa't isa. Mula noon, naging maayos na ang kanilang samahan sa kanilang tahanan. Amante, Alonte, patawarin niyo ako ha sa mga hindi magagandang trato ko sa inyo. Alam kong hindi ko naman dapat sa inyo binubuhos ang galit ko sa mundo eh. At dapat hindi ko kayo sinisisi sa pagkawala ng inyong ina. Kaya naman, higit akong humihingi ng paumanhin sa inyong dalawa. Sana mabigyan niyo pa ako ng pagkakataon na makabawi sa inyo. Siyempre naman, Tay. Bakit naman hindi? Dati naman talaga kayong mabuti sa amin eh. Bumawi ka kung gusto mo. Hindi ka namin pipigilan. Isang pamilya lang naman tayo eh. At tayo-tayo na lang din ang magkakasangga sa buhay. Maraming salamat talaga sa inyo, anak. Nagyakapan na lang ang mag-aama noong mga sandaling yon. Masaya ang kalooban ng kambal, lalong-lalo na si Amante. Dahil sa wakas, nakamit na rin nila ang kapayapaan hindi lang sa buong baryo, kundi pati na rin sa loob ng kanilang tahanan. Mga kabangers at kayanggaw, hanggang dito na lamang po ang ating kwento ngayong araw. Sa lahat po ng sumubaybay hanggang dulo, maraming salamat po. Muli, ako po si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Wakas.